Welcome back sa Tagalog Drama Recaps. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang action, drama, at sci-fi film na pinamagatang Tokyo Revengers na ipinalabas noong 2021. Ito ay isang magandang time travel movie, kaya halina't mag-enjoy. Si Takamichi ay isang middle-aged na lalaki at nananatiling isang talunan. Siya ay nagkaroon ng isang masamang oras sa high school dahil madalas na binubuli ang kanyang grupo ng ibang malalaking grupo. Pagkatapos niyang makagraduate ay agad na siyang umalis sa lugar at naghanap ng bagong buhay. Gayunpaman, dahil nakasanayan na niyang tumakas at maging duwag, nang makapasok siya sa trabaho, walang magawa si Takamichi kundi yumuko at humingi ng tawad. Madalas siyang pinapagalitan ng manager na mas bata sa kanya ng 6 na taon na tinatawag siyang birhen. Ang TV ay nag-broadcast ng isang ulat ng balita na may 2 tao ang aksidenteng namatay dahil sa isang labanan sa teritoryo ng 2 gang. Natigilan si Takamichi nang mapagtanto na ang mga biktima ay sina Hinata at ang nakababata nitong kapatid na sina Otto. Si Hinata ang nakakadate ni Takamichi noong high school at ang nag-iisa niyang minahal. Nalungkot si Takamichi sa nangyari kay Hinata, pati na rin ang estado ng kanyang buhay habang naghihintay ng tren. Habang papalapit ang tren, isang misteryosong tao ang nagtulak kay Takamichi papunta sa Riles. Oops, teka muna, bago tayo magpatuloy, shoutout nga pala kina Siren Caro, Vince Alolor, Joram T. Celeste, Kingsley Ezekiel, John Pamarejos, Louis Caramba ng Caramba Family, Maricar Lopez, Cesar Chow Saint Seiya YT, Rolls TV, Paulo Cruz, Nor Aima Camid, Marvy Jimenez, Velocity Sapia, Aisen Van Anton Rojo, Plux Econ, and the last one but not the least, Orwell Gumaot. Anyway, nang malapit na siya sa kanyang kamatayan, isang himala ang nangyari. Naglakbay si Takamichi sa panahon at nakabalik siya sa kanyang high school days. Masaya siyang makita ang mga dati niyang malalapit na kaibigan. Tinatawag nila ang kanilang sarili na The Great Five ng Mazo High. Naniniwala si Takamichi na ang kanyang buhay ay nag-flash sa kanyang isipan sa huling pagkakataon bago siya mamatay. Ang tingin ng mga kaibigan niya ay nagbibiro lang siya. May labanan na magaganap sa kanilang grupo at ng mga second-year students. Gayunpaman, tinawagan nila si Kiyomasa, isang third-year student at ang kanyang barkada. Miyembro sila ng Tokyo Manji, o Toman sa madaling salita, isang sikat na motorcycle gang. Ang Great Five ay ganap na nawasak ng gang ni Kiyomasa. Naalala ni Takamichi na mula noong labanang iyon, naging mga alipin sila ni Kiyomasa at dito na rin nagsimula ang kalbaryo ng kanilang buhay. Matapos maiwan ang The Great Five, galit na sumigaw si Takamichi kung bakit kailangan niyang pagdaanan muli ang lahat ng ito. Si Takamichi ay walang isip na pumunta kay Hinata dahil may date sila. Kahit na madalas silang mag-away ni Takamichi, mahal na mahal pa rin siya ni Hinata. Inamin ni Takamichi na sa loob ng 10 taon ay mamamatay siya at duwag pa rin siya nang mangyari iyon. Hindi pinansin ni Hinata ang walang kabuluhang pakikipag-usap. Ngunit hiniling kay Takamichi na maging matapang na mamuhay ng masaya kasama niya sa loob ng 10 taon. Tulala si Takamichi sa playground nang marinig niyang binubuli ang nakababatang kapatid ni Hinata na sina Otto. Matapang na nagsalita si Takamichi upang protektahan ang bata, ngunit hindi sinasadyang natumba ang sarili. Umupo ang dalawa at nag-usap. Biglang naalala ni Takamichi ang aksidente at sinabi niya kay Naoto ang mga detalye. Sinabi niya kay Naoto na mangako siya na poprotektahan si Hinata sa ika-1 ng Hulyo 10 taon mula ngayon. Hindi talaga maintindihan ni Naoto ang problema ngunit nakipagkamay pa rin siya bilang pagsang-ayon. Biglang nagising si Takamichi sa ospital. Bumalik na siya sa kasalukuyan. Ang nagligtas sa kanya ay si Naoto. Malaki na siya at mukhang mas mature kaysa sa dati. Ipinaliwanag ni Naoto na nagkaroon ng time travel ang isip ni Takamichi at binago ang kapalaran ni Naoto. Buhay siya ngayon at nailigtas si Takamichi. Si Naoto ay naging isang detective upang protektahan si Hinata, sinunod ang mga salita ni Takamichi. Gayunpaman, hindi niya ito nagawang iligtas dahil hindi ito naniniwala sa kanya pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon. Noong panahong iyon, hindi malinaw kay Naoto na ang gang na papatay sa kanyang kapatid ay ang gang na Toman. Ipinaliwanag niya ang Toman kay Takamichi. Mula sa isang motorcycle gang, sila ay lumaki sa isang malakihang organisasyon ng mga kriminal. Napakadelikado nila, nakagawa ng maraming pagpatay, trafficking ng droga at marahas na pagpapalawak ng kanilang teritoryo. Napagtanto ni Naoto na ang pangunahing punto ay nang magkita sina Sano Manjiro o Mikey at Kisaki Teita Dahil sa kanilang pagkikita ay lumaki ang Toman Gang sa lawak na ito.
May ideya si Naoto na babalik si Takamichi sa nakaraan at pipigilan ang dalawang ito na magkita. Sa ganitong paraan, baka mailigtas nila si Hinata. Dahil sa kaduwagan ni Takamichi, tumakbo siya palayo. Ngunit ang pagbanggit ni Naoto kay Hinata ay nagpabago ng kanyang isip. Pagbalik niya sa nakaraan ay suntok agad ang samalubong kay Takamichi. Ang mga tauhan ni Takamichi ay pinipilit na labanan ang mga miyembro ng gang ng Toman sa isang fighting ring. Nang makitang pinahihirapan ang kanyang mga kaibigan, labis na nagalit si Akon. Gusto niyang gumamit ng kutsilyo para tapusin si Kiyomasa. Naalala ni Takamichi na nakulong si Akon pagkatapos ng insidenteng ito. Mabilis niyang pinigilan si Akon para hindi mangyari iyon. Sinubukan ni Takamichi na maging mas matapang upang maisakatuparan ang misyon. Hinamon niya si Kiyomasa sa isang tunggalian. Kung mananalo siya, kailangang iligtas ni Kiyomasa ang kanyang mga kaibigan at akayin sila kay Mikey. Gayunpaman, ang pagiging matapang lamang ay hindi sapat. Si Takamichi ay malubhang nagtamo ng pinsala. Sa kabila ng maraming beses na natumba, hindi sumuko si Takamichi. Sinisigawan siya ng kanyang mga kaibigan na sumuko na sa pag-iisip tungkol kay Hinata. Si Takamichi ay patuloy na tumetayo at iginiit na kapag siya ay nanalo, makikilala niya si Mikey. Nang pababagsakin na ni Kiyomasa si Takamichi gamit ang isang pamalo, dumating sina Mikey at Draken. Agad na yumuko ang lahat. Si Draken ang matalik na kaibigan ni Mikey at vice leader ng Toman at si Mikey ang pinuno ng gang. Pinabagsak ni Draken si Kiyomasa dahil sa hindi paggalang. Humanga si Mikey kay Takamichi at inampon siya bilang kanyang kaibigan. Nakipag-usap siya kay Kiyomasa para sa pag-aayos ng fighting ring na nakakaapekto sa reputasyon ng Toman. Tuwang-tuwa ang Grade 5 dahil hindi na sila alipin ni Kiyomasa. Nagpapasalamat si Akon kay Takamichi sa hindi niya pagpayag na gumawa ng katangahan. Pagkatapos noon, sabay na pumunta sina Takamichi at Hinata para manood ng fireworks. Nangako siyang poprotektahan si Hinata. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinubukang hawakan ang kamay ni Hinata, ngunit si Naoto pala iyon at bumalik si Takamichi sa kasalukuyan. Napagtanto ni Naoto ang isang teorya na bumabalik si Takamichi sa eksaktong 10 taon mula sa kasalukuyan. Ang oras na ginugugol ni Takamichi doon ay katumbas ng oras sa kasalukuyan. Hindi nila alam ang eksaktong petsa kung kailan makikilala ni Mikey si Kisaki, kaya hiniling ni Naoto kay Takamichi na patayin si Mikey. Ayaw gawin ito ni Takamichi, ngunit nang marinig niya ang tungkol sa mga bagay na ginawa ni Mikey para makuha ang kapangyarihan na mayroon siya ngayon, kinailangan ni Takamichi na pumayag. Dumating sina Mikey at Draken kay Takamichi para makipag-hangout. Ngunit silang dalawa ay hinarang ng isang malaking grupo ng mga estudyante dahil sila ay mga estudyante mula sa ibang paaralan. Naunang sumugod si Mikey, pagkatapos ay si Draken. Pareho nilang tinalo ang mga estudyanteng iyon ng walang kahirap-hirap. Pinagmamasdan ni Takamichi ang eksenang ito na may higit na pag-aalala. Nang sumama silang dalawa kay Takamichi, inakala ni Hinata na binubuli siya kaya sinampal niya si Mikey at inilayo si Takamichi. Pinigilan sila ni Draken at binyantaan si Hinata, ngunit nananatili siyang pinoprotektahan si Takamichi. Pinagbantaan ni Mikey si Hinata, inipon ni Takamichi ang lakas ng loob at pinigilan si Mikey. May mga bagay na hindi niya kayang mawala. Nagseryoso si Mikey, pero sa bandang huli ay ibinunyag niya na talagang nagbibiro lang sila ni Draken. Hindi sila pumapatol sa mga tao ng walang magandang dahilan at lalo na hindi sila pumapatol sa mga babae. Napagtanto ni Hinata na magkaibigan talaga sila, kaya dali-dali siyang humingi ng tawad. Magkasama silang tatlo na umikot. Nagtaka si Takamichi kung bakit gustong makipagkaibigan sa kanya ni Mikey. Ibinahagi iyon ni Mikey dahil kahawig ni Takamichi ang kanyang namatay na kapatid na 10 taong mas matanda sa kanya. Minsan nang hinamon ng kanyang kapatid ang isang taong lubos na mas malaki sa kanya. Nais ni Mikey na itayo ang gang na Toman kung saan malayang mabubuhay ang mga tao at ang bawat miyembro ng Toman ay matatapang at may respeto sa isa't isa. Inimbitahan niyang sumali si Takamichi dahil naabot niya ang mga pamantayan. May magaganap na meeting ang Toman sa araw na iyon. Naunang dumating si Takamichi at pinagbantaan siya ni Kiyomasa. Natakot siya at aalis na sana nang dumating sina Mikey at Draken. Ang unang ginawa ni Draken ay pinalaya si Kiyomasa sa gang dahil madalas siyang gumagawa ng mga bagay na hindi tumutugma sa reputasyon ng Toman. Ang dahilan kung bakit sila nagpulong ay dahil ang matalik na kaibigan ni Pa ay binugbog ni Osanai ng Mobius gang. Malubhang nasaktan din nila ang kanyang kasintahan. Bagamat mas marami ang Mobius, ang karisma ni Mikey ang naging dahilan ng pagkasabik ng mga miyembro na lumaban. Lalaban na nila ang Mobius sa 13 ng Hulyo.
Nakaramdam din ng inspirasyon si Takamichi. Sinabi niya kay Naoto na baka hindi sila masamang tao. Galit na hinablat ni Naoto ang shirt ni Takamichi, ngunit nagsalita si Takamichi tungkol sa sampal ni Hinata kay Mikey. Salamat sa pag-uusap, naniniwala si Takamichi na hindi ito ang toman na determinadong itayo ni Mikey. Gustong malaman ni Takamichi kung bakit sila naging masamang gang. Upang makilala si Mikey, kailangan nila ng tulong mula sa isang nangungunang ranggo sa gang. Nalaman nila ang tungkol sa mga pangunahing miyembro at kinikilala si Akon. Siya ang may-ari ng isang malaking nightclub ng Toman. Nang mahanap siya ni Takamichi, nakakagulat na sinabi ni Akon na matagal na niyang hinihintay si Takamichi. Pumunta silang dalawa sa rooftop at nag-usap. Lumalabas na ang taong nagtulak kay Takamichi pababa ng riles ay si Akon. Hindi makapaniwala si Takamichi dahil si Akon ang handang saksakin si Kiyomasa para protektahan ang kanyang mga kaibigan. Ngunit sa nakalipas na 10 taon, ginawang alipin ni Kisaki si Akon. Takot talaga sa kanya si Akon dahil delikado at bayolente siyang tao. Walang choice si Akon kundi sumunod. Nalaman ni Takamichi na sa sandaling nalihis ang Toman mula sa pagkamatay ni Draken, ganap na nagbago si Mikey. Hinulaan ni Akon na si Takamichi ay maaaring maglakbay sa oras. Salamat sa katotohanang pinahinto niya si Akon na saksakin si Kiyomasa noon at naligtas ni Naoto. Nakaramdam ng pananabik si Akon para sa kanyang dating buhay, umaasa siyang mailigtas siya ni Takamichi mula sa katotohanang ito. Tumalon si Akon pababa, iniisip ni Naoto na talagang bumagsak si Takamichi pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, mas naging matatag siya at hiniling kay Naoto na imbestigahan ang pagkamatay ni Draken. Ayon kay Naoto, namatay si Draken sa isang salungatan sa pagitan ng Toman at Mobius. Bagamat menor de edad ang pumatay, hindi nila matukoy kung sino iyon. Hindi alam ni Takamichi kung paano o kailan namatay si Draken, ngunit hindi sinasadyang naibalik siya ni Naoto sa nakaraan. Nakabalik si Takamichi sa nakaraan habang magkasama sila ni Akon. Laking tuwa ni Takamichi nang makita muli si Akon, bumuti ang kanyang kalooban. Nais niyang bumalik sa hinaharap upang malaman ang higit pang impormasyon, ngunit nasa field trip si Naoto. Nalaman niya na bukas, na ika-13 ng Hulyo, ay ang Musashi Festival. Naniniwala si Takamichi na may magaganap na isang malaking labanan, kaya kung mapipigilan niya ito, maaaring hindi mamatay si Draken. Hinanap ni Takamichi sina Mikey at Draken habang nasa ospital sila. Binisita nila ang girlfriend ng matalik na kaibigan ni Pa. Sa sobrang galit ng ama ng dalaga ay pinagalitan niya silang dalawa dahil sinisisi niya ang kanilang gang sa nangyari. Magagalit na sana si Mikey nang hawakan siya ni Draken sa leeg at pinilit na humingi ng tawad. Napagtanto din ni Mikey ang paghihirap na maaring idulot ng masasamang tao tulad ng Mobius Gang sa mga pamilya ng mga miyembro ng Toman. Kinilala ni Takamichi si Draken bilang moral compass ni Mikey. Pinayuhan ni Takamichi si Mikey na huminto sa pakikipaglaban sa Mobius, nagbabala na maaaring may mamatay. Nagalit si Pa at sinaktan si Takamichi. Gusto pang makinig ni Mikey, pero biglang sumulpot ang Mobius Gang, gusto nilang gumawa ng surprise attack. Si Mikey ay pinipigilan ni Pa nang gusto niyang makipag-solo kay Osanai. Ito ang laban ni Pa, gayunpaman, natalo niya ng tuluyan si Pa na naging dahilan upang siya ay masugatan ng malubha. Kalmadong humakbang si Mikey sa harapan ni Osanai. Gamit ang dalawa niyang signature kicks, natalo niya si Osanai. Sasaksakin na sana ni Osanai si Mikey, pero sumigaw si Takamichi at nasalo siya ni Draken. Akala natin ay katapusan na ni Draken, ngunit nasalo pala ni Draken ang kutsilyo gamit ang kanyang palad. Tinalo ni Draken si Osanai, dahilan para umatras ang Mobius. Nagpasalamat siya kay Takamichi. Laking tuwa ni Takamichi na natapos niya ang misyon, mabubuhay si Hinata, mabubuhay si Akon. Kinabukasan, pumunta siya sa Musashi Festival kasama si Hinata sa kaligayahan. Nagkataon na nakita niya ang ilang miyembro ng Mobius at nagpas siyang sumunod. Nakita niyang iniabot ng isa sa kanila ang kutsilyo kay Kiyomasa. Sumama siya sa Mobius at gusto niyang maghiganti kay Draken sa pagpapalayas sa kanya. Ito ay pinlano ni Kisaki, na kasalukuyang miyembro ng Mobius Gang. Gusto niyang palitan si Draken sa tabi ni Mikey. Aalis na sana si Takamichi ngunit nadiskubre siya ng grupo ng Mobius. Pinilit siyang lumuhad ni Kiyomasa, pagkatapos ay pinalo niya si Takamichi. Takot na takot siya at nagsimulang humingi ng tawad tulad ng dati. Tinali nila si Takamichi at umalis. Nahanap siya ni Hinata, tumanggi si Takamichi na tulungan siya ni Hinata dahil pakiramdam niya ay nabigo siyang tulungan si Hinata.
Nais niyang maging katulad ni Mikey o Draken, hindi ang kanyang walang kwentang sarili ngayon. Binigyan siya ni Hinata ng halik at ipinaalala sa kanya ang una nilang pagkikita. Iniligtas ni Takamichi si Hinata noon nang siya ay harasan ng isang customer sa pamamagitan ng pag-arte na parang baliw. Bagamat nakakahiya, pero ito ang paraan ni Takamichi, hindi siya likas na malakas ngunit ginagawa niya ang lahat para sa mga taong mahal niya. Napagtanto iyon ni Hinata at mahal siya nito. Bumalik ang kanyang motibasyon at determinasyon na panatilihing buhay si Draken. Bago umalis, nangako siyang ililigtas si Hinata makalipas ang 10 taon. Sumigaw ng suporta si Hinata sa kanya kahit hindi niya naiintindihan ang lahat. Nalinlang ang gang ng Toman at nahiwalay si Draken, kinailangan niyang lumaban ng mag-isa laban sa maraming miyembro ng Mobius. Napakalakas ni Draken kaya natatakot sila sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, si Draken sa kalaunan ay bumagsak din. Sa kabutihang palad, dumating si Mikey at ang mga miyembro ng Toman sa oras at ang dalawang panig ay sumugod upang labanan ang isa't isa. May sapat pang lakas si Draken para ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Natagpuan din ni Takamichi ang lugar na ito at natuwa si Draken na buhay pa si Draken. Ngunit nakita niya si Kiyomasa na tahimik na papalapit at sinasaksak si Draken. Sumugod si Takamichi at humingi ng tulong. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Toman ay mas marami at walang makakatulong sa kanila. Napilitan si Takamichi na buhatin si Draken para humingi ng emergency na pangangalaga. Hinarang siya ng isang miyembro ng Mobius, pagkatapos ay nagpakita ang Great Five para tulungan siya at tumawag din sila ng ambulansya. Nagmamadali silang lumaban sa tabi ng Toman. Mabagal na naglakad si Takamichi dahil hindi siya masyadong malakas na tao. Muling lumitaw si Kiyomasa, pinahiga ni Takamichi si Draken. Sumigaw siya na hindi na siya duwag, hindi na siya tatakbo at lalaban siya. Si Takamichi ay nalalamangan, ngunit para sa hinaharap, para kay Hinata, para kay Akon at para sa kanyang sarili, si Takamichi ay patuloy na tumetayo. At sa huli, nagawa niyang sakalin ang leeg ni Kiyomasa at natalo ito. Dinala si Draken sa emergency room sa oras kaya wala na siya sa panganib. Naligtas si Draken, napakaraming bagay ang nagbago. Si Akon ay hindi sumali sa Toman ngunit naging isang hairstylist. Si Mikey at Toman ay hindi naging isang mapanganib na organisasyong ng mga kriminal. Hindi namatay si Hinata at naghihintay pa rin siya sa pangako ni Takamichi sa nakaraang 10 taon habang nakatingin ito sa kanya. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.